Magandang araw mga kapamilya, okay, mga kababayan. Ginamit ko yung kapamilya no sa ABS-CBN yun, lagot ako. Wala pa naman sila ngayon eh. Pahiram muna. Okay, gusto ko mag-share sa inyo ng physical fitness at dito na magsisimula yung aking mga lesson. Tuloy-tuloy na to about physical fitness, exercise, sports, tuloy-tuloy ito. At ngayon, uunahan natin ang unang lesson, yun yung physical fitness. Ano bang physical fitness? Sabi, it is the ability to carry out daily tasks without undue fatigue. Nagagawa mo ang lahat ng mga gawain mo sa araw-araw at still, meron ka pang natitirang lakas na nag-i-enjoy ka pa, nakakatawa ka pa. Hindi yung pagka nagtrabaho ka ng matagal-tagal hindi ka na makagulapay, tulog ka na kagad, halos hindi ka na makakain sa pagod. Ayun, di ba? At ang physical fitness ay meron itong iba't ibang components. Una, yung cardiovascular endurance. Sa muscles naman, meron tayong muscle endurance at saka muscle strength. Another component is yung power. At kailangan din natin yung another component, yung flexibility and yung agility at yung balance. Napaka-importante nun. At ito yung dapat meron ng ating katawan para masabing tayo ay physically fit, di ba? Nagagawa natin ang lahat ng bagay na gawain sa araw-araw at malakas pa tayo. Okay. So yan yung at punta tayo sa lesson number 1. Ang ating lesson number 1 is, there is only one body. Isa lang ang katawan natin. Di ba? Ito ay pag nasira, hindi na natin pwedeng palitan. Di ba? Kung magkasakit ito, pwedeng gumaling. Pero pag nasira ito, hindi na natin pwedeng palitan. Diba? Kaya kailangan natin itong maging responsable tayo rito. Kailangan natin itong pakainin ng tama. Kailangan natin ng magpahinga. Kailangan natin itong ingatan. Ayun. Kasi isa lang yan. Ayun, kailangan maging responsable tayo dahil ito ay hindi pwedeng i-replace, di ba? Ito ay yung ginagamit natin sa araw-araw. Kahit matalino tayo, kapag mahina ang katawan natin, napakahirap. Kaya, hindi pa pwedeng matalino lang tayo basta. Kailangan okay din ang ating physical na katawan. Kasi ito yung ating tool. Ito yung pinapakain, ito yung pupunta sa trabaho, ito yung magsisibak ng kahoy, ito yung papasok sa eskwelahan, itong physical na to. Ayan, kaya napaka-importante nito. Ngayon, sa mga bata, ay hindi natin pwedeng pabayaan ng mga bata, yung mga magulang na minsan masyadong overprotective, alalang-alala, ang mga bata ay hindi pinapayagang lumabas, talagang ingat na ingat, minsan ay nalalagay sa hindi magandang kalagayan ang ating mga anak o ang kabataan kapag ganun, na masyadong overprotective. Kailangan natin silang hayaan na mag-explore. Hayaang lumakas ang katawan, di ba? Ako, nung bata pa ako, takbo ako ng takbo sa ilalim ng nyugan, ng mga nyug. Takbo ron, takbo rito, kung ano-anong ginagawa. Kaya lumaki akong maliksi at mabilis. Kaya alam niyo yung mga magulang, ay kailangan nating i-engage natin ang ating anak sa sports. At yan ay magiging topic ko rin, di ba? Mga reasons bakit kailangan nating ang ating mga anak ay ating payagan o i-encourage na mag-join sa sports. Ayun. So, ano mangyayari? Alam nyo, ang ating mga kabataan kapag napabayaan ang physical na pagkatawan, ano mangyayari? Unang-una, may tatlong pwedeng resulta to. Social, psychological, emotional, and physical. So, socially, ano yung pwedeng maging epekto nito? Di ba? Alam nyo ba ano magiging resulta pag ang bata walang exercise? Pinabayaan lang. Ito yun ang posibleng maging resulta. Pag hindi sobrang payat, sobrang taba. At pag hindi mataba o payat, lampa. Kasi walang masyadong physical activities. So, alam nyo ba yung mga gatong bata na sobrang papayat, sobrang tataba, at mga lampa, sila yung kadalasang nabubuli. Ako, sa eskwelahan, ay madalas kong napapansin yan, yung mga ganong bata. Nabubuli, napapagtawanan, niloloko. Ayun. At ano ang nagiging resulta nito socially? Nagiging malungkutin sila. Ina-isolate nila yung sarili nila. Nagiging maiinisin, bugnutin. Yun ang nangyayari kasi laging binubuli. Ayun. At sa emosyon, sa kaisipan, anong resulta? Nagiging
nangyayari, nagkakaroon sila ng inferiority complex. Bumababa yung kailang self-confidence. 'Di ba? Yung self-esteem nila napakababa. So nahirapan silang ipahayag yung sarili kasi nagkaroon na nga ng inferiority complex. Kaya ito yung mga possible na maging resulta. Ngayon, darating ang panahon, 'di ba? Magtatrabaho 'yan. Ngayon, pag mahina ang katawan at sakitin, limitado ang nagagawa, unproductive. So pag nag-apply ng trabaho, mahirap matanggap, 'di ba? Makita mo naman, mag-a-apply siya ng trabaho tapos sobrang payat, tapos napakabagal. Sorry sa mga nasa ganung kalagayan pero sana hindi kayo na-open. Pero ito sinasabi ko para lang maagapan natin yung mga kabataan. 'Di ba na talagang lumakas silang matitikas at maliliksi, malalakas ang pangangatawan. 'Di ba? Mahirap silang matanggap sa trabaho. Kapag ganun ang kalagayan, kahit ako yung nag-i-interview 'di ba? Ang hirap naman tanggapin kapag nakita mo magaling kaya parang isang bulatin lang hindi pumipirma, di ba? O kaya parang mahina ang katawan. Ayun. So, ayun po, kaya wag nating ilagay sa miserableng kalagayan ang ating mga kabataan sa ngayon. Kailangan natin silang tulungan na i-train, di ba? Turuan mag-exercise. Ayun. Sa atin namang sa mga middle age na katulad ko at sa mga young professionals, alam nyo, wag nating pabayaan ang ating maganda at matikas na pangangatawan, di ba? Kasi ako may karanasan ako diyan Dati, tumatakbo ako ng 15 to 20 kilometers every day. Ang lakas-lakas ng katawan, nakakapaglaro ako ng basketball ng matagal. Talagang marami akong nagagawa, 'di ba? Super energetic ako, ganun ang aking karanasan. Pero dumating yung time na napabayaan ko na. Nagko-coach ako. Puro na lang ako galit, sigaw, hindi na ako kumikilos, puro na lang instruction. Ang nangyari, napabayaan ko, nagkaroon na, yung sarili ko, napabayaan ko na hindi ako nag-exercise sa sarili ko. Konti-konti na lang yung mga physical activities ko. Kaya ano nangyari? Nakaramdam ako ng panghihina. Diba? Nakaramdam ako ng panghihina, madali akong mapagod, bumigat ang pakiramdam ko, lumaki yung tiyan ko. At lately, siguro mga 1 taon at kalahati, na-diagnose na meron akong heart problem. Anong ginawa ko? Nalungkot ako ng sobra kasi hindi ko inaasahan na nasa ganun akong kalagayan. Kaya nag-start ako mag-exercise. At ano naging resulta sa akin? Ano naging resulta? Ang hirap bumalik. Parang ang hirap uli magsimula kasi. At kaya ang payo ko, huwag niyong pabayaan, i-maintain niyo yung magandang pangangatawan habang bata pa kayo. Sinahirapan akong bumalik. At ito, sa ganitong itong quarantine na to, nakatulong to sa akin kasi halos ayun, nag-i-exercise ako everyday at gumanda uli ang pakiramdam ko at naniniwala ako babalik yung dati kong lakas. O hindi man bumalik sa dati, at least I feel good na talagang wow, physically fit uli at talagang magagawa. Ready na naman sa mga labanan. Ayun. So, kaya po, yun na naging resulta. Nakakalungkot, di ba? At pwede kang madali ka na magkasakit. At yun yung pinaka-worst na pwedeng maging resulta sa atin. Kahit ng dating malakas sa pangangatawan natin at napabayaan. Pwedeng madali tayong kapitan ng sakit. Naku po, kahit na tayo ay napakatalino, pero napabayaan nyo ang inyong sarili, madali kayong nagkakasakit, nagiging sakitin kayo. Ay napakahirap. Kasi nakakalungkot na ang laki ng sweldo mo pero napupunta sa ospital, napupunta sa gamot. 'Di ba? Lagi ka na lang suki ng mga ospital. At nararamdaman mo ang dali mo nang mapagod. Ayun. At ayun, maaari tayong magkasakit, yun ang pinakaano. At pwede nang maapektuhan yung ating pang-araw-araw na buhay. Pwede kang maging bugnutin, depressed ka. Yun ang nagiging resulta. Kaya, yun, ang aking mga paalala ay huwag natin pabayaan ang ating nag-iisang katawan. Nag-iisa na nga lang kaya kailangan natin itong alagaang mabuti. Kaya, sa mga susunod, ano yung mga magiging lesson natin? Kailangan abangan natin yan. Ngayon, ano ang may papayo ko? Diba? Ano ang kailangan? Gumawa kayo ng mga ways
Make ways to be happy. Gumawa kayo ng mga way para maging masaya. Maging active yung buhay nyo. Huwag yung parang nandun lang kayo lagi sa computer nakaharap o ganito. Kailangan gawin natin, magkaroon ng iba't ibang activities yung life natin. Ano pa? Exercise. Yan ay napakaganda. At yung sports and recreation, basic needs. Basic need na yan ng tao ngayon. Sports and recreation, kailangan natin. So yun yun. At saka healthy living. Yun yun. Para magkaroon tayo ng physically fit body, magkaroon tayo ng mga recreation, sports, hindi man active sports, at least meron tayong libangan na sports, nakakapaglaro tayo, nag-i-enjoy tayo. Ayun, at yung exercise, napaka-importante. Kaya, mga kapuso, ay kapuso naman ngayon, mga kaibigan, kapamilya, ka-okay, ay huwag natin pabayaan ang ating katawan. Kaya, abangan nyo yung aking mga susunod na lesson. Ito yung mga about exercise, sports. Ay, sana ay patuloy kayong bigyan nyo ko ng time at na matulungan kayo sa ganyang bagay. At huwag nyo pong kakalimutan na i-share yung ating mga information na sinishare sa inyo. I-like po natin at ang gawin nyo po ay subscribe nyo lang po at pindutin nyo rin yung bell. Diba? Ayun po, para lagi kayong ma-notify kapag meron na tayong mga bagong lesson. Sana po ay nag-enjoy kayo sa pagkinig at maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all.